Hi guys! Engineer Miller here. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pag-aaral sa Fluid Mechanics. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay pressure. So, kumbaga, ito ay magiging isang introduction sa Fluid Mechanics and then we will go from here. So, pag sinabi nating pressure, it is the force per unit area. Okay? So, force per unit area exerted by a fluid particle on a certain point. So yung pressure is the force distributed over that certain area. May pinagkaiba ito sa salitang stress. Yung stress is yun yung nararamdaman nung surface or nung material in response to pressure. Kung ano yung ini-impose mo sa material, yun ang tinatawag natin na pressure. Kung anong nararamdaman ng material, yun yung tinatawag nating stress. So kumbaga, kung marami kang trabaho sa work, yung trabahong galing sa boss mo o kung galing kung saan man yan, yun yung nararamdaman mo na dinadala sa'yo, yun yung pressure. Pinipressure ka ng mga boss mo, ng mga kung sino-sino dyan ng mga katrabaho mo, at yung nararamdaman mo naman sa loob in response to that pressure is yun yung stress. Sumasakit ulo mo, na-high blood ka. Yun yung difference ng pressure at stress. Although formula-wise, parehas lang sila, no? Now, there are types of pressures in fluid mechanics. Una dyan yung tinatawag nating gauge pressure. It is the pressure that is measured by a pressure gauge, or it is also the pressure that we can calculate. Okay, itong gauge pressure. Another kind is yung absolute pressure. This is the true pressure. True pressure siya in a sense na kinukonsider niya kasi yung pressure that is already present in the atmosphere or yung tinatawag natin na atmospheric pressure. And another is yung vacuum pressure or negative gauge pressure. Ito yung ginagamit natin pag umiinom tayo ng soft drinks o kung ano man, ini-exertan natin ng negative pressure yung straw para umakyat yung iniinom natin. Vacuum pressure ang tawag doon or negative pressure. So, imbis na patulak, pahila siya. Now, yung absolute pressure again is gauge pressure plus the atmospheric pressure. At yung atmospheric pressure na yan is also called barometric pressure. At ang value niya is 101.325 kilopascal or 760 mm mercury or 14.696 psi or pounds per square inch if not given. So basically, sa atmosphere natin, dito sa paligid natin, meron ng given na pressure dyan na 101.325 kilopascal. Okay? Now, ang formula again for pressure is basically force over area. Yung force is the force that you apply to the certain area. Pag dinistribute mo yung force sa isang area, pressure ang tawag doon. Okay? Halimbawa, meron tayo ditong bucket of water, ng timbang tubig. Now, yung force dito is pababa, which is yun yung bigat ng tubig. Ngayon, dito sa ilalim, itong area to ang makakaranas ng pressure kasi siya ang sasalo dun sa force. At yung force na yan ay madidistribute dyan sa shaded region na yan or the area. Yun yung force over area. Pag nilagay natin siya sa free body diagram, ganito itsura niyan. Again, meron kang force na pababa. Palaging pababa yan kasi siya ay isang weight. Okay? Yung bigat ng liquid. At ito yung area na kung saan madidistribute yung force na yon. So, yung force over area, yun yung pressure. Now, kung papansinin nyo dito sa figure natin, sa free body diagram, yung force, siya rin yung weight ng liquid or fluid. Ang weight ay unit weight or gamma times volume or gamma V. Yun yung weight. At ang volume ng isang object is the area times its height. Area times its height. At ito nga pala yung area sa volume at saka ito yung height, no? At notice yung area ng liquid ay parehas lang doon sa area
na kung saan natin i-distribute or yung ilalim ng ating bucket. Now, force over area is the formula of pressure. Pero, sabi na natin kanina na yung force siya rin si weight. At sabi na rin natin kanina na yung weight ay gamma volume. And sabi rin natin kanina, yung volume by formula is area times height. So, pwede natin palitan at magiging ganito na yung itsura. And since parehas yung area ng liquid sa area kung saan madidistribute yung ating force, makakancel lang yung dalawang yan. Ang maiiwan ay yung gamma times the height. Na kung saan yung gamma dyan is the gamma of the liquid and yung h is the height of the liquid. Yung gamma ng liquid is yung gamma ng water times the specific gravity of the liquid. Para hindi tayo masyadong magkalituhan, i-define natin yung mga terms na ginagamit natin. Pag sinabing unit weight, gamma ang symbol natin dyan. At ang formula is weight over volume. Okay? So, gamma is W over V or weight over volume. Pag sinabi namang density or raw, ang symbol na ginagamit natin, ito naman ay mass over volume. So, sa unit weight, weight ang ginagamit. Sa density, mass ang ginagamit. Another is specific gravity or SPGR or sometimes S ang symbol or SG ang symbol. Iba-iba ang symbol niya. Depende sa iba-ibang teacher o sa ibang libro. Pagdating natin sa soil mechanics, iba na naman ang symbol dyan. No? Now, ito ay basically yung density ng object or liquid over the density of water. So, yung base ng lahat ng object or liquid or yung pinagbabasehan natin ay palaging water because water is the most abundant on earth. So, yung specific gravity is basically the ratio of the density of the liquid over that of the density of water or parehas lang sa unit weight. Unit weight ng liquid over the unit weight of water. So, kumbaga, ang specific gravity ay kung gaano siya ka-dense kumpara sa tubig. Gaano siya kabigat kumpara sa tubig. Siya nga pala, ang weight ay parehas lang sa mass times gravitational acceleration. W is equal to mg. Yung g or gravitational acceleration, alam natin yan na 9.81 meter per second squared or 32.2 feet per second squared. Okay? 32.2 feet per second squared, 9.81 meter per second squared. Unit weight ng water. Tandaan natin to, 9,810 Newton per cubic meter or 9.81 kilonewton per cubic meter. Pag naman density, ito ay 1,000 kilogram per cubic meter o parehas lang sa 1 gram per cc, 1 gram per cubic centimeter. Yun nga, cm cube or cc, the same thing. 1 kilogram per liter, 1 gram per ml, parehas lang yan. And or 62.4 pounds per cubic foot. Okay? So remember all of these figures because they will be very important sa pag-solve natin ng mga problems. Before we can solve problems, we should acknowledge the fact that there are principles in pressures that we need to follow in solving problems. Una na dyan, yung tinatawag natin na pressure increases with depth. As the elevation decreases, the pressure increases. As the elevation increases, the pressure decreases. So, pressure increases with depth. Habang lumalalim ka, tumataas ang pressure. So, kung halimbawa, ito yung ating liquid surface or liquid. Kung meron ka dyang point A and point B na meron silang ibang height, magkaibang height, kung alin ang mas malalim, siya ang mas malakas ang pressure. Therefore, yung pressure sa point B is greater than the pressure at point A. And kung ito yung difference in height, we can calculate the pressure at B from A. So, pressure of B
is equal to pressure at A times yung pressure formula is gamma H. And plus siya pag downward and minus naman siya pag upward. Kasi nga, as the elevation decreases, the pressure increases. As the elevation increases, the pressure decreases. So pag pababa, plus, pag pataas, minus. Second principle, along a homogeneous fluid, the pressures are equal at the same elevation. So kung meron ka ditong isang tube na letter U, at yung fluid along this tube is homogeneous or the same, yung pressure mo sa A ay parehas sa pressure sa B. Kanya lang, kapag iba-iba ang liquid katulad nito, ang pressure mo sa A ay hindi parehas sa pressure sa B. So pag homogeneous, parehong elevation, pareho ang pressure. Pag magkaiba ang pressure, ang liquid, hindi homogeneous, hindi parehas ang pressure. Okay? Now, another is for fluids whose weight are negligible. Pressure is the same at any point or actually direction. Normally, yung mga weight na, yung mga liquid na or fluid na negligible ang weight ay yung mga air or mga air, mga gas, sila yon, no? Normally negligible na yung weight nila. So kung ganyan, yung pressure, kung meron ka halimbawa isang closed or enclosure dyan, at meron ka dyang pressurized air, yung force or pressure in all direction and all points are the same. So therefore, P1 is equal to P2 is equal to P3 is equal to P4. P3 dapat yung isa doon. So, ganyan yung tatlong principle natin na ginagamit dito sa fluid mechanics pressure. Okay? So, we have to know all of this in order to solve problems. Let's try one. What pressure does a diver feel 30 meters deep in a lake? Malalim na to, no? 30 meters. So, halimbawa ito yung ating point, 30 meter below the water surface. Okay? So, basically, pag lake naman yan, i-assume mo na lang na water yan. At ang water, ang specific gravity niya, again, is 1 or unit weight niya is 9.81 kilonewton per cubic meter. Okay? So, remember all of that. Now, yung pressure formula is gamma H. At yung liquid natin ay water, so yung gamma niya ay 9.81 times yung height na 30. Okay? Now, ang pressure ngayon dyan ay 294.3 kilopascal. Yan yung tinatawag natin na gauge pressure. Yan yung pressure na mararamdaman nung diver 30 meters below the water surface. Na pag hinanap naman sa atin yung atmospheric pressure, ang atmospheric pressure ay P gauge plus absolute pressure. Yung absolute pressure is P gauge plus P atmospheric. Okay? Na kung saan yung absolute pressure in this case is 294.3. Yan yung gauge pressure. At yung 101.325. Remember yung 101.325, yun yung atmospheric pressure. So the absolute pressure now is 395.63 kilo. Okay? So kung ang hinahanap ay yung gauge lang, 294. Pag absolute, 390. Let's find another. Find the pressure at the bottom of a tank containing layers of too thick olive oil, specific gravity 0.7, 3 meter thick of water, and 1.5 meter thick mercury. So, meron daw tayong isang tank at meron siyang layers of liquid. Now, kung ano yung pinakamabigat na liquid, siya yung pinakailalim. Sa tatlong yan, olive oil, water, at mercury, ang pinakamabigat dyan ay mercury. Now, minsan, hindi na binibigay yung specific gravity ng mercury kasi dapat memorize nyo na yan. So, memorize nyo dapat yan, 13.6 pag mercury. Pinakamababa siya sa layer kasi siyang pinakamabigat.
And water, mas mabigat siya kumpara sa olive oil and olive oil. Paano mo malalaman kung alin ang mas mabigat? Mas mataas ang specific gravity, mas mabigat. Ang hinahanap, ano yung pressure sa bottom? So basically, kunin mo lang mag-umpisa ka sa taas, i-measure mo, pagplasin mo lahat ng pressure hanggang ilalim. So basically, ang pressure sa bottom ay summation ng gamma H. Yan ang formula ng pressure. Kung iba-iba ang layer. Ang unit weight ng liquid, sabi natin kanina, is the unit weight of water times specific gravity. Given naman na dito yung specific gravity, given naman na yung height, so kumpleto na. Pwede na natin gawin. So yung pressure sa bottom, umpisahan natin sa olive oil. Ang unit weight ng olive oil ay 9.81 times 0.7 specific gravity times the height na 2 meters. Sunod naman natin si water. Ang water, syempre, ito ay 9.81. Wala nang specific gravity, kahit huwag mo lang ilagay yung 1 kasi parehas lang naman, times 3 na height. Okay? And then, finally, dahil pababa again si water plus pagpababa. And nanggaling tayo sa taas, papunta tayo sa bottom, so puro pababa ito, kaya plus lahat. Pagpataas minus, pagpababa plus. Si mercury naman ay 13.6 yung unit weight o specific gravity. So yan ngayon ay 9.81 times 13.6 times 1.5 meter high. And pag pinag-total mo lahat yan, yan na yung pressure sa bottom, which is equivalent to 243.29 kilopascal. Okay? So yan po yung ating pressure sa bottom. So madali lang yung mga problems dito sa pressure. Let's try another one. Ito naman. Medyo may konting challenge. Find the height of kerosene layer in the figure below. Now, looking at the figure, meron ka makikita dyan. Dito sa left side, nag-umpisa siya ng air na may pressure na 16 kilopascal. So, pressurized air yon, yung andun sa left side. At closed yung ating tank kung kaya't hindi makakalabas yung water, ay yung air. So, yung pressure niya ay mananatiling 16 kilopascal. And going down, merong 1.2 meter layer ng oil. And then going down again, may water. And then going up, may kerosene. So, yung oil, iba-ibang specific gravity. Depende kasi kung anong klaseng oil. Kung cooking oil, crude oil, o kanina yung olive oil, iba rin. So, iba-ibang specific gravity. Nagre-range siya from 0.7 to 0.9. Usually, binibigay naman yun sa problem. Now, kapag ganito yung problem, again, basic tayo. Umpisa tayo dun sa pressurized air. Paakyat tayo dun sa from left down going to the right. Okay? So, from air going to the kerosene. Consider natin itong dalawang point na to. Tawagin natin itong point na to na point A at point B. Okay? Umpisahan natin yung solution natin sa point A papuntang point B. Remember, as the elevation decreases, the pressure increases. As the elevation increases, the pressure increases. Pagpababa, plus. Pagpataas, minus. Umpisahan natin yung pressure natin. Notice sa pressure sa A ay 16. Sa B, pag open to air, ang gauge pressure mo dyan ay 0. 0 gauge pressure pag open sa air. Umpisahan natin sa pressure sa A. Plus or minus the summation of the pressures of the liquid bago tayo makarating sa pressure sa B. Pressure sa A is 16. Baba tayo. Now notice sa oil pababa. So pag pababa, plus. At ang specific gravity ng oil ay given na 0.9. So 9.81 times 0.9 times height na 1.2. Water tayo. Pero bago tayo dumako kay water, tignan nyo ito, homogeneous siya. So pwede mong i-consider itong dalawang point na to, which is at the same elevation, at tawagin kong C at D. At itong areang ito ay homogeneous ang liquid. So parehas yung pressure sa C at D. Kung parehas ang pressure, lipat ka na agad sa D. Tingin ka na lang doon sa D.
At from point D, paakyat hanggang sa surface ng liquid, 1 meter high na lang yan. Pwede mong i-shortcut doon. Now, from point D, paakyat ng kerosene, ito ay paakyat. So kung paakyat, yan ay minus 9.81 unit weight ng water times 1 meter. And then, balik ka ulit sa figure, paakyat na naman sa kerosene bago makarating ng point B. So, minus 9.81 times 0.82 times H. Kasi hindi natin alam, lagyan lang natin na H. At ang pupuntahan na natin, makakarating na tayo sa point B, which ang pressure doon ay 0. So, from there, masosolve na natin yung H. Pwede nyo nang i-shift solve dito or pwede kong i-simplify and ang lalabas na value ng H ay 2.09 meters. Mas maganda i-shift solve yun na lang para mas accurate. So, yan yung sagot natin dito. Madali lang siya. Basta wag lang kayong malito dun sa pababa or pataas at wag nyo kalimutang i-multiply yung unit weight at yung specific gravity sa unit weight ng water. Finally, number 4. Find the difference in pressure between tanks A and B given the manometer shown below. So, meron tayong pipes or tanks A and B. Pinag-connect sila sa pamamagitan ng manometer at nilagyan ng oil at saka mercury layers. Nakikita nyo yung Hg sa baba, mercury ibig sabihin nun. Specific gravity ng oil na binigay is 0.8. So, ibang klaseng oil naman ito. Now, in this case, paano natin makukuha yung difference in pressure? So, basically, ang difference in pressure ay yung pressure ng A minus pressure ng B or pressure ng B minus pressure ng A. Depende. So, pag nakikita nito, mas malakas siguro ang pressure sa A. So, pressure sa A is equal to summation ng gamma H or pressure formula is equal to pressure sa B. Umpisa tayo ng A and then akyat sa B. Mapapansin nyo dun sa A, walang liquid na binigay, pati dun sa B. So, i-assume mo lang na yan ay air, filled with air. So, umpisahan natin sa A. Okay? Siya nga pala, i-calculate natin yung H ng mercury. Remember this, guys. Ang pressure ay nakadepende sa weight. Nakita nyo kanino yung free body diagram natin doon sa umpisa. Weight palagi. At ang weight ay palaging vertical. So pag nagko-compute ka ng pressure, always get the vertical pressure. Palaging vertical ang pressure. Ang height na i-consider nyo. Hindi pwede yung incline. So from here, pwede nating i-sin ito. So sin 60, dahil may angle naman na binigay. So ang magiging H ng mercury ay 30 sin 60 or pwede nating i-simplify yan na 25.98 cm. Yan yung H ng mercury. Now, balik tayo dito sa ating solution. PA is summation of gamma H is equal to PB. Okay, umpisa tayo ulit sa A. And then oil, pababa siya. So, plus si oil, 9.81 times 0.8 times 0.12 or 12 cm. Si mercury, paakyat. So, minus 9.81 times 13.6 times 0.2598. Na-compute natin, 25.98 cm is equal to PB. I-simplify natin. PA is negative, PA minus 33.72 is equal to PB. Ilipat na lang natin si negative 33 sa kabila. So, magiging PA plus is equal to PB plus 33.72. Ilipat natin si PB sa left side so that ang PA minus PB or the difference in pressure between A and B is 33.72 kilopascal. Pressure ng A minus pressure ng B, 33.72 kilopascal.
So, ganyan lang yung gagawin nyo sa mga problems sa pressure. Kahit pa sobrang dami or komplikado ng manometer na ilagay sa inyo, basta tandaan nyo, mag-umpisa kayo from one side to the other end, and then, pagpababa plus, pagpataas minus, huwag nyo kalimutang i-multiply yung specific gravity sa unit weight ng water, and tandaan, ang vertical pressure palagi, ang vertical height palagi ang kinukonsider natin dito sa pressure. Okay? So maraming salamat guys. Sana may natutunan kayo ngayong araw. We will continue with other topics sa engineering, fluid mechanics or hydraulics. Maraming salamat and salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. Bye-bye!